Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang from Japan. Kabayan Virgo, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 5 to 11, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kaya pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning. Hindi po yun negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, decision, change of action, mga pwedeng maiwasan, at iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive lang gusto mo marinig, pasensya na po. Please try to analyze, i-reverse nyo hanggat maaari para magkaroon kayo ng positive outcome. But it's your choices pa rin naman talaga, no? Kayo naman ang magbabago niyan. Okay, tingnan muna natin, Virgo. Okay, nandito ka sa situation. You try to make it balance sa mga situation mo sa buhay mo. May mga bagay ka na either mina-manifest o may mga sitwasyon ka na gusto mo sabihin or aksyonan or i-move or gawin or may mga bagay ka na naiisip this time sa nakikita ko sa'yo. Parang parang nado sa point na you want to make it sure to achieve that situation or nagkakaroon ka ngayon ng mga mission situation into your life. May mga bagay ka na gusto mo ma-fulfill or gusto mo ma-achieve or into your mission. So, nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang is may mga time na pwedeng nai-stuck ka o natatrap ka dun sa sitwasyon na iyon. Ang nakikita ko rin may mga worrying situation din ako na nakikita sa'yo, no? May mga inaalala ka o kaya sa iba sa inyo is may mga naiisip ka. Pero sa mga ganung point kasi parang sinasarili mo yung pag-iisip na ganun sa nakikita ko dito. Also, nandun din yung point na parang either you put boundaries or you putting a guard when it comes to yourself. No, pwedeng sa sarili mo or nag-put a guard ka talaga sa sarili mo para sa ibang tao, pwedeng nandun sa point na iyon. May mga bagay o sitwasyon ka na you want to keep fighting. Handun din yung point na merong may tao na mas matanda sa iyo na either lolokohin pwede kasi siya either support ito o hingi siya ng tulong o support or may konting pangliling lang, no? Or pwedeng nandun yung point na sa iba sa inyo is this person is very controlling. Siguro kapag ginusto niya, pwedeng nandun sa point na yun, or sino man itong tao na to sa buhay mo, sa iba sa inyo. Yun, makaka-receive ka raw ng payo or opinion na manggagaling sa isang tao who is in a distance. And nandito rin yung point na iba dito may travel, maybe you're thinking about traveling, may mga pag-uusapan related to a traveling, mga ganun sitwasyon. May hinihintay ka raw? But ito may hinihintay either may hinihintay yung iba o kaya may mga preparing situation o may mga ipaprogress ka this time nandun sa point na yon. May mga gusto ka i-progress na situation. Pwedeng related siya sa trabaho mo, pwede siyang related sa mga manifestation mo or related siya sa pera. Yun ang nakikita ko dito. May taong may secret. May taong may lihim. Meron kang 4, 22, 24, 33, and nasa 6 oh.
And 11, Virgo, Sagittarius, Pisces, Libra, and Cancer. Okay. May paghingi ng tulong or tulad ng sabi ko kanina, ay nasabi ko ba siya kanina, may hihingi ng tulong or ikaw ang hihingi ng tulong, no? Taong malapit sa iyo. Ang nakikita ko sa iyo dito, may mga bagay ka daw na magkakaroon ka ng mga pagdadalawang isip or mga decision making to make na but there's a purpose naman yun ano, pero nasa iyo yung susi. Yun, may mga sitwasyon daw na may mga main concern ka, na you're doing that purpose, ganyan. May mga naiisip ka or you have an idea, no? Ako nakikita sa iyo. Pero nasa sa iyo naman yung susi, no? Kaya kung ano man yung naiisip mo, ikaw ang mag-action nito. Nasa sa iyo yung answer, nasa sa iyo yung change of decision, nasa sa iyo lahat. As in, the susi isa sa iyo kasi, no? Yun ang nakikita ko dito. And magkakaroon ka raw ng mga multiple choices in life na doon sa point na yon, magkakaroon ng mga decision like I told, pag-aalinlangan o kaya naman is magkakaroon ng mga pagpaparaya in some aspect of your life. Pwedeng ikaw ang magpaparaya or may tao na magpaparaya. Maraming klase pagpaparaya, kaya try to analyze it, ang nakita ko dito. And then, syempre, nasa bahay lang ba kayo? May yung iba dito walang trabaho or nasa bahay yung trabaho nyo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Mas, pwede rin na doon sa point na mas sineseparate mo rin yung sarili mo sa ibang tao talaga. Diba? You putting your guard sa ibang tao. Kumbaga, mas gusto mo na yung mga taong nakakasama mo lang o yung mas relax ka o kaya mas gusto mo lang na nasa loob ko ng bahay. Ganyan. Pwede na doon sa point na, or may tao kasi na didistansya. No? Pwedeng ikaw yung didistansya o dumidistansya or someone na doon sa point na yon. And then, magkakaroon daw ng mga conflict situation. Kumbaga may gulo, ako nakikita, or pwedeng, when it comes din sa gulo, siguro sa pag-iisip mo rin, ano? Siguro maraming gugulo sa isipan mo, gagawin ko ba to, hindi ba, dapat ito ba, yun ba, pwedeng nahandun sa point na yun. So, iba naman sa inyo, this is a conflict, malaki man o maliit yan, magkakaroon ng mga debate situation, pwedeng kung ano man pagdedebatehan nyo, debate, o kaya may mga hard work situation, o kaya may mga pang-aabuso. Pwedeng may tao na inaabuso ka na niya, or inaabuso mo yung sarili mo, or someone's abusing, inaabuso mo siya, or siya inaabuso ka niya. Basta vice versa mo siya, yun nakita ko. May mga pain ka doon na mararamdaman. Maraming klase yung pain, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa mga physical activity mo, or pwede sa mga tao na nasa paligid mo, pwedeng nandun sa point na iyon ha. And then, ang nakita ko rin is, yun someone want to give you a love or ikaw yung magbibigay nito sa kanya. Yun ang nakikita ko. Anak, baba mo na. Ay, naku po. Energy mo, tingnan natin. May tao daw na may tao na nagka-crush sa'yo or ikaw yung may crush or pwedeng may tao na hinahangaan ka niya or ikaw hinahangaan mo siya. Ay, yeah, may paghanga situation. Ako nakikita dito. Vice versa. Tingnan natin ang iyong energy. Anak, gumen. Alis ka dyan, anak. Energy ni Virgo. Energy ni Virgo. Chita mate. Ano po ito, universe? Ba, gandara. Okay. Your energy. Yung energy mo this time is, ang nakikita ko sa'yo dito is, may mga bago ka daw gagawin. Yeah, may mga bago kang gagawin, na handun din yung point na may mga bagay o sitwasyon ka daw na either i-evaluate, mga ganang sitwasyon. Sa nakikita ko sa'yo dito, yung energy mo rin, para you do your things, para nandun sa point na yon.
para may mga bagay na gagawin mo yung lahat dun sa bagay na yon o sa sitwasyon na yon to be calm, to be okay, to be peace, para nandun sa point na yon. And then also, yung energy na iba dito is mas nandun yung lakas ng loob sa mga bagay na gusto mong gawin this time. May mga bagay na i-evaluate, may mga bagay ka na it's more on multiple, may mga multitask o may mga multiple priorities ka daw na gagawin this time. Yun ang nakikita ko sa may mga mahalaga o malalaki o importanteng decision making to make ka na gagawin this time. Yun ang sabi dito. Tsaka nahandun din yung point na energy mo, either nag-exercise ka, no? Either you're doing your yoga or you're doing kahit yoga, exercise, walking, kung ano man yung mga physical activity, no? Pwedeng sa iba is nandun ka na sa point, saka nandun na rin yung point na mas umaasa ka na these times sa isang sitwasyon mo na ginagawa mo na magiging okay yung kalalabasan nun. Siguro may ginagawa ka ngayon. Kasi nandito kasi si Ki, no? Nandun ka sa point na yun. Nandun yung free spirit, nandun yung freedom, tsaka nandun yung live of faith with something na ginagawa mo ngayon. You try to make it balance any situation into your life. Kalma ka lang kasi, no, dito. Pag kung titingnan ko dito, ando ka lang, kalma ka lang, gusto mo lang tahimik, gusto mo lang payapa. Yan, may mga bagay ka lang na sitwasyon na parang nagtitiis, nagtitimpi ka, mga ganun sitwasyon. But still, you're balancing. Parating sa kanya. Virgo, may nagmamatchak sa'yo. Parating kay Virgo. Ano po yung universe? Parating kay Virgo. Okay. We have the 5-5 oh. Tapos, tama, 5-5. Kala ko dalawa yung tumuwi. Okay, parating sa iyo. Dalawa anak mo? Isa or dalaway anak? Iba dito 4 no? 3-4, ganyan. Okay. Parating sa iyo is, yung iba dito is meron ka daw, yung iba dito tatahak ng direksyon bagong direksyon. Iba dito opportunity ito, no? Meron ako nakikitang mother figure. Hindi ko alam kung sino yung mother figure sa buhay mo, but there's a mother figure dito na medyo emotional. Yun ang nakikita ko dito. Emotional siya. Hindi ko alam siguro, ang nakikita ko kasi dito parang may problema. No? Ako nakikita dito. Or pwedeng meron kang malalaman sa kanya, sa mother figure na yon or babae, na shocking revelation, pwedeng nandun sa point na yun. Yan. And then also is, magkakaroon ka daw ng disappointment or disappointment or sadness sa iba, no, sa either sa yung anak, sa mas nakakabata sa iyo, or hindi man siya nakakabata sa iyo, kapamilya. Yun ang nakikita ko dito. Andun din yung point na may pagtulong Ibig sabihin, may tao na tutulong sa'yo, or may tao na hihingi ng tulong sa'yo, or ikaw, hihingi ka ng tulong sa kanya. Yun ang nakikita ko Handito rin yung point na magkakaroon ka daw ng mga reminiscing from the past situation. Parang marirevisit mo yung mga past situation mo sa buhay mo. Or may mga sitwasyon sa nakaraan na maaari mapag-uusapan o maaalala mo mga ganong sitwasyon.
May mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Alam mo, may revelation no? Magkakaroon ng mga revelation situation or shocking situation o ikabibigla mo na pwedeng ito is magagaling when it comes to text message, communication, or news, o kaya naman, ano ba yan, tamo, kut-kut-kut na, anak, maluga. O kaya sa tao na mas bata ito sa'yo. Yun na nakikita ko. Iba dito, merong ano, no, you have an idea to pursue. Parang meron kang idea na i-pursue mo this time. Nagkakaroon kasi ng pagpaplano. Ako nakikita. Nagkakaroon ng pagpaplano, tapos may idea ka na i-pursue. Either may mga pursuing something project, basta may idea ka daw na plano na ipupursu mo siya. Yun ako kita ko dito. Pero ba't naguguluhan ka? Ba't dito naguguluhan Naguguluhan ka or marami ka lang talagang inaiisip na bagay-bagay. Pero tandaan mo palagi nasa sa iyo si Susi, ha? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Victory and success is coming. Ang nakikita ko dito, ibig sabihin is may sitwasyon na magiging maganda, no? After a month. Pwedeng 1 week, 1 day, 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, pwedeng ganon. Or, April ngayon, di ba? Day by May, pwedeng ganon. O kaya sa iba, week to. Pwedeng nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga celebration nga no? May coming home. May travel ka raw. Yun nakita ko, sa iba din sa travel, malayo man o malapit, o kaya naman sa iba is mga coming home, or pag-uwi, o pagdating. Parating. Yun. Sa iba is may mga isa-celebrate, kanya, celebration situation. Magkakaroon ng mga reunion, getting together, either close relationship man yan, mga ganun. Sa iba, kuhanin mo lang yun sa ido na. May mga ganun situation. Ano dapat iwasan ni Virgo? Explain nyo nga po, universe. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo, ganyan. Yung hindi mo pag-isipan, pag-aralan, alamin, siyasatin, yung mga bagay-bagay. Kung wag ka rin masyadong padalos-dalos, okay naman yung ginagawa mo palagi, no? You're planning always naman talaga. Pero, syempre, yun yung mga iiwasan mo. O kaya yung mga tao na gano'n. Ano, yung padalos-dalos, hindi nag-iisip, masabi lang, masabi nila, ganyan. Yan, iwas ka na lang din sa kanila. No? Yung mga taong manggagamit, ganyan. Yung mga tao na over ko mag-react, being paranoid, paniniwalain kanila sa gusto nila, ipipilit nila yung gusto nila, yung mga ima-mind games kanila, yan, yung mga insulto, yan, yung mga hindi masasakit magsalita, kung ikaw ito, iwas ka na lang din, yung mga rude situation, ganyan, mga bastos, yan, o basta kung ikaw ito, sa sarili mo siguro, malack of idea ka, tsaka malack of plano ka, tsaka yung pabigla-bigla, tsaka yung syempre yung burnout situation, tsaka ma-unfocus kayo, iwasan mo sa sarili mo yan, no? Yan na nakita ko. Tsaka syempre, sa mga iniinom mo, kinakain din ganun. Sa sarili mo din, ganyan. Tsaka umiwas ka sa mga tao na kapag kailangan ka lang, na andyan, tapos yung mga taong gagamitin ka lang, iwas ka na lang. Basta mag-trust ka sa intuition. Alam ko naman na, saka wag ka agad maniniwala yung iba sa inyo, madaling maniwala. Lahat naman ng tao, iba may mga madaling maniwala, may mga tao na hindi talaga ganun madaling maniwala. No, lahat naman tayo ganun. Pero be smart, no? Tingnan natin na iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo in love. Please show me, show me, show me.
Okay. When it comes sa love. Okay, when it comes sa love, kung single ka, magkakaroon ka daw ng choices sa buhay mo. Pwedeng may nakakausap ka na, o may makakausap ka. Iba dito nakakausap niya na to. Pero bakit ganun? Pero sabi ito, huwag ka daw pabigla-bigla. Huwag ka daw pabigla-bigla sa mga single dyan. Yun na nakikita ko dito ha. Kumbaga, you need to be patient lang muna. Iba sa inyo, naghihintay pa kayo. Pero may darating. Magkakaroon ka nga ng choices eh. Mag-trust ka daw sa intuition mo, be patient to make a choices, saka, yun nga, para hindi ka rin mag-miss. Kung nagkahiwalay kayo o nagkaroon ng pag-ihiwalay. Kasi nagkaroon ng third party, hindi naging masaya, hindi rin na, kung sa titinan ko dito, hindi naman talaga naging matatag yung connection, ano? Yan, maaring nado yung point na naging cold talaga yung situation dito. Nagkaroon ng third party, nagkaroon ng pagsisisi, naging option. Well, nandun pa rin yung point na pinagbigyan naman din ng isa. Kasi nga, handun yung love, pagpapahalaga. Pero wala eh, dumating pa rin yung point na nagkaroon ng pagtatapos. Pero isa sa inyo, nahang eh. Hindi ko alam in what way, bakit siya nahang. No? Sa nakikita ko dito. Pwedeng nahang eh, hindi ko alam why. Sa may mga nagkahiwalay. Pwedeng nahando siya sa point na naghihintay pa rin siya or nahando siya sa point na nagkakaroon siya ng naghihintay siya ng enlightenment sa situation. Ganun. Kung babalik siya, hindi siya babalik. Hindi ko naman nakikita nagmo-move kasi yung connection, ano. Hindi ko pa nakikita yung nagmo-move, pero ang nakikita ko dito kasi nagkaroon na ng pagbabago eh, no. Pero itong tao na to, still, kung ito is talagang babaero, babaero pa rin siya kahit saan siya magpunta. Nagkaroon pa rin siya ng mga ibang connection. Babaero o lalakero ha, nandun sa point. Vice versa. Kasi may nakikita ko ibang kausap eh. Yun. Kung kayo naman is may third party relationship, siguro naman alam nyo na. At hindi na rin naman siguro kabigla-bigla ito, di ba? Kasi may mga time naman na hindi na talaga kayo masaya, nandun na naman din yung conflict, di ba? Hando rin naman, nararamdaman mo rin naman yung mga pag-iwas. Oh. Ikaw na lang din siguro yung ano nito, di-decide kung mag-i-stay ka or hindi. Nando sa point. So may mga third party ha, yun. O, alam ko naguguluhan ka. Maari na naman na sa may mga third party, maari nagkakaroon na rin naman yung isa sa inyo ng ano. Baka both of you nagkakaroon na rin ng connection sa ibang tao, sa iba. O nagkakaroon ka ng interest or siya, nagkakaroon na, meron din kasi pwedeng both of you or sa iba is siya lang ha. Pero kung mahal ka niya, hindi na. Wala na yung love dito sa situation. Kasi sabi niya dito is, iba na yung pinapahalagay niya dito sa sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. Yun nga lang, kung gusto mo daw siya, maghintay ka. Parang, if you want me, please understand me. O kaya, hindi yung point na diyan ka lang, sumunod ka sa mga gusto ko para nando sa point. Ay, hindi pa pala. Kung kayo pala is walang third party relationship, ate, ano na, Diyos mayo, marimar, ate. Kung wala naman kayong third party relationship, sa nakikita ko sa iyo dito, may mga time na medyo may low energy kasi ako nakikita sa inyo, no? Either isa lang talaga sa inyo is mahina yung pakiramdam, mahina yung health, kumbaga may mga health issue, pwedeng nando sa point na yun, or nando yung point na may mga time na merong kayong mga ikaka misalignment nitong tao na to. Pwedeng super busy siya or ikaw super busy ka, pwedeng nando sa point na yun, or nando yung point may mga disagreement na mangyayari, o kaya may mga shocking revelation na pwedeng maganap,
when it comes in disconnection, o sa part niya, o sa part mo, pwedeng nandun sa point na yun. But still, nandun naman yung valuing when it comes sa inyong dalawa, nandun naman yung partnership, nandun naman yung balancing sa nakikita ko. Yung isa sa inyo palagi naghihintay, ang nakikita ko dito, handun yung love and caring ng relationship sa mga walang third party ha, pero may mga time daw na magkakaroon ng may mga lack of clarity, hindi ko alam in what way. There's a lack of clarity o may mga self-doubt o lungkot na mararamdaman, pwedeng sa part niya o sa part mo or in disconnection. May mga ganun sitwasyon. Baka busy-busyhan yung iba. Baka may ganun na may misalignment. Sana hindi kayo mag-away. Yung isa sa inyo, ang daming iniisip. Ang daming iniisip. Money ni Virgo. Okay, when it comes sa yung money. Okay, pagdating sa yung money, ate nag-growth ba? Hindi. Hindi siya nag-growth. Bakit ganun yung pera mo? Okay. Pagdating sa money mo is may mga frustration na pagdadaanan. Pwede rin kasi may mga blockage o kaya nahandun yung point of ano ba to? Kung may mga utang, maaring nahandun sa point na yun o kaya is meron pa may mga tension pa na hindi talaga resolving pagdating sa pera o trabaho yan na pwedeng nandun sa point na yun. Andun din yung point of failure situation. Sana wag lahat. Baka masyado kayo, ang dami yung ginagastos kaya nag-fail yung situation. Medyo mahina kasi yung energy ng pera mo. Magkakaroon ka daw ng disappointment pagdating talaga sa pera. Pwedeng halimbawa may tao na hihingi sa'yo ng tulong, magkakaroon ng mga conversation related ang pera o trabaho, o kaya is may mga paggastos talaga, pwedeng nahandun sa point na yon. Yan, ang nakikita ko sa'yo. Dito, medyo malungkot yung pera mo. Malungkot siya, oo. Nandun yung point na failure situation. May moving home, hindi ko alam in what way. May nag-move ba? May dumating ba? May umalis ba? May lumipat ba? Parang may ganun O may dumating ba? May moving home ako nakikita. Or ikaw, baka mag-moving home ka. Or someone is connected sa'yo. Yon ang nakita ko. Kaya ang nakita ko rin dito is yun nga, tulad na kanina, parang may hihingi sa'yo ng suporta pagdating sa pera. Yun. Ingatan nyo lang yung pera nyo, no? Yan, baka magkaroon ka ng conversation, tapos hindi mo magustuhan yung conversation. May mga sitwasyon daw na pagpipilit. Hindi ko alam what way pa, pero pagdating sa pera, may pagpipilit. Hindi ko alam kung pipilitin mo yung sarili mo o gagawin mo yung isang sitwasyon and then, syempre, yung outcome na hindi maganda, di ba? Or someone. Arigatou namasay, God bless.